sa atin nung nakaraang gabi. I'm sorry pero walang intimacy yun. At least on my part. At alam mo naman di ba na ayaw ko ng... Relasyon? Hindi ba malinaw yung sinabi ko that night? After that, magkaibigan tayo at normal lang lahat. Never ko ring iniisip na makipagrelasyon sa'yo. Ginusto ko lang yung nangyari simply because na-miss ko na. Matagal na rin mula nung huling mahawakan ako ng isang lalaki. Dear Love, naging curious ako sa programa nyo nang minsang mapakinggan ko ito habang bumabiyahe ako papunta sa aking pinagtatrabahuan. At bilang isang naturally curious girl, naisip ko, what if i-share ko rin ang drama ko sa buhay? Well, actually, hindi naman madramang ibabahagi ko sa inyo, kundi mainit-init na karanasan na nangyari sa akin at sa aking kaopisina. Alright, so Monalyn, what's the secret? Bakit napababa mo ang attrition rate natin? I mean, from the data ng present mo, maliit na ang numbers ng empleyadong nagre-resign ngayon sa kumpanya natin. Well, boss, hindi ko to magagawa without my team. Siguro kasi you just hired the right people and that includes me. I'm very happy sa results. Keep it up. Yes, boss. Thank you. Girl, alam mo, ikaw na talaga. Araw-araw na lang, pinapipili mo talaga ako ha. Napakahusay mo. No doubt kung bakit ikaw ang pinakabatang senior HR manager dito sa atin. Uy, anong sekreto mo? Wag mo sabihin. Inaakit mo si boss, no? Joyce, excuse me. Hindi ako ganong klaseng babae. Pwede ba? Tsaka, isa pa. Team effort yun. Kaya maganda yung result. That means, hindi lang ako yung magaling. Pati kayo na member ng department. Sus, pa-humble pa. Pero alam mo, girl, matalino ka. Magaling sa trabaho. Mabait. Maganda. Pero may kulang eh. I know. Jowa. Joyce, wala akong time sa lalaki. At isa pa, ayaw kong magjowa. Feeling ko, distraction lang yun sa mga goals ko sa buhay. Eto naman, ayaw mo ng thrill or inspiration man lang sa buhay? Thrill? Well, ang trabaho ko bilang HR ay isa ng malaking roller coaster ride araw-araw. At inspirasyon, I have my family. Sila ang inspirasyon ko. Hi, pwede bang makishare ng table sa inyo? Medyo jam-pack ngayon dito sa cafeteria. Sure. Thank you. I'm sorry Mukhang seryoso yung pinag-uusapan nyo and mukhang naabala ko yata kayo. Oh, no, it's fine. By the way, you're from the marketing department, diba? Under Miss Marjorie. And my name is Timothy. Pero team na lang. I see. I'm Monalyn, from HR. Of course. Sino ba naman hindi makakakilala sa'yo dito sa company natin, di ba? You are the youngest senior manager ng HR. Hindi lang youngest, hottest pa. Joyce, nasa workplace pa rin tayo. Watch your words. I'm... Di lang nga youngest, strongest pa. Yun ang unang beses na nakausap ko si Timothy. Senior manager din siya, pero sa marketing. Habang ako naman ay nasa HR. Nasa early 30s siya at halatang matalino. Ramdam mo agad sa paraan niyang magsalita at magpaliwanag. May presence siya na nakakainganyo makinig. Lalo na kapag may sinasabi siyang insight. Pareho kaming single at pareho rin ang mindset. Sa ngayon, mas gusto naming mag-focus sa career kaysa sa mga bagay na pwedeng maging distraction. Siguro kaya mabilis kaming naging magkaibigan. Girl, I'm so sorry. I have to leave. Di na kita masasamahan sa pag-overtime tonight, oh. Mansari namin ngayon ni Joel. So, alam mo na. Sige, sure. I'll be fine. Patapos na rin to. Ingat ka and send my regards kay Joel. Alright. Mauna na ako. Bye! Ay, naku. As always, ako na naman ang naiwang solo dito sa office. But don't worry yourself. Once matapos ko tong report na to, I'm gonna drink some wine. Hey! Oh my gosh! Good evening. Ginulat mo ako! Ano ka ba? So, ganito pala matakot ang pinakamatapang na babae sa office? Akala ko pa naman, wala kang kinatatakutan. Timothy, pwede ba?
Alam mo bang pwede na kitang i-memo sa ganyang behavior? Wow! Pati ako may memohan mo? Ako na kaibigan mo? Ako na sinasabay ka pa uwi kapag coding ang sasakyan mo. Ako na nililibre ka ng coffee at ako na... Oo. I-file natin sa Special Cases folder under Charm Offense. Teka, ano bang ginagawa mo dito sa area ko? Sobrang late na. Huwag mo sabihing overtime ka rin. Yes, kaya nagbakasakali ako kung nandito ka pa sa office mo. And I was right. I'm so bored. Kaya ginulat kita. Nakakainis ka talaga, Tim. Lagi ka nalang ganyan. Hoy, ikaw nasa office pa rin tayo so umayos ka. Bawal ang horse playing. I know, pero aminin mo. Kung ano pa yung bawal, yun ang masarap. What do you mean? This is what I mean. Beer. Habang nag-overtime. Oh my gosh! Timothy! Bawal yan! Nasa loob tayo ng office. Paano kung... Mahuli tayo ng HR. Ay, nako. Chill. Beer lang naman yan. And you deserve it. Kasi ilang gabi ka ng overtime at hindi nakakapag-night out, di ba? Teka, madalas na ba itong ginagawa dito sa office? Kaya nga kita dinalhan ng beer para ma-relax ka. Don't worry. Ngayon ko lang to ginawa. And you know what? Meron pa ako dito. Look, Isang paper bag ng beer! ano ka ba? Tayo na lang yung tao dito sa building and don't worry. Dahil sasamahan kita dito sa office mo as your most reliable friend. Sara mo yung pinto ng office. Baka may makakita sa atin. Baka mag-roving yung guard. Ayan. Few more cans and we are done. Shh! Tim, pwede ba? Your voice. Huwag mo masyadong lakasan. Pero saan mo nabili ang paper na yan? Bakit mukhang hindi nauubusan ng beer, ha? Magic! But you know what? I'm happy na maging friend mo. You are such an amazing person. Maswerte yung magiging boyfriend mo. If ever. Hoy, Timothy, tigilan mo ako. Para namang hindi mo alam, ayaw ko ng distraction. Period. Alam ko. At ganun din ako. Sinabi ko lang. Kaya wag mong isipin na nagpapahaging ako sa'yo. Di kita type, no? Don't worry. Kapal mo? Excuse me, di rin kita type, no? Ganun. Sa gwapo kong to. Ni minsan, hindi pumasok sa isip mo na type mo ako. Sige nga, sabihin mo ulit yan habang diretso kang nakatitig sa mga mata ko. Kung kaya mo. Timothy, kahit mag-eye to eye pa tayo. Do it. Nahaman mo talaga ako. Okay. Here. Timothy, you are not my... I'm sorry. I don't mean to. Alis na ako. Wait, it's okay. Mona? Just promise me na after this, we'll still be friends. Na after this, everything will go back to normal. Dito? Sa office? Diba, sabi mo kanina, kung ano yung bawal, yun ang masarap. Naging saksi ang opisina ko sa mainit na tagpong yon. Oo, marahil dala ng alak kung bakit may nangyari sa amin. Hindi man si Timothy ang una. Aaminin kong na-miss ko ito. Ang haplos niyang nanunuot. Mga halik niyang nakakapaso. Lahat tinanggap at niyakap ko. Kaba, pananabik, takot, lahat naghalo. Matapos ang gabing yun, nanatili kaming magkaibigan. Normal, parang walang nangyari. At patuloy na nangyayari. Monalyn, impressive ang report mo kanina. Even the CEO was amazed sa talent na meron ka. And because of that, before this year ends, I will make sure na ma-process na ang request mo for additional benefits. Thank you, boss. And hindi ko rin talaga magagawa yun without my team. Lalo na si Joyce. So please, I hope ma-prioritize din natin ang increase sa mga tao ko sa team. Of course, it's all in the pipeline. I'll go ahead. I heard that. Iba ka talaga muna.
Bukod sa talino, napakabuti mo pang boss. Kaya naman deserve mo talagang mas marami pang blessings. Thank you, team. Pero ayan ka na naman sa mga pambobola mo. Nagpapalibre ka na naman ng kape, no? Teka. Libre? Hoy, sama ako dyan. Basta iced coffee sa akin ha. Matcha latte sa akin. Basta talaga libre ang bibilis nyo. O siya, ilalagay ko lang tong laptop sa office. Then go na tayo sa coffee shop. Para sa at boss kita, di ba? Ako na maglalagay niya sa office. Una na kayo sa coffee shop. Sunod ako. Yun. Let's go. At baka magbago pa ang isip ni madam. Here's your order, ma'am. Enjoy po. Thank you. Ayan, magkape ka na. Salamat. Mona, yung nangyari sa atin nung nakaraang gabi sa office, I'm sorry pero I just wanna make it clear. Walang intimacy yun. At least on my part. At alam mo naman di ba na ayaw ko ng... Relasyon? Team. Hindi ba malinaw yung sinabi ko that night? After that, magkaibigan tayo at normal lang lahat. Kaya don't worry. Never ko ring iniisip na makipagrelasyon sa'yo. Ginusto ko lang yung nangyari simply because na-miss ko na. Matagal na rin mula nung huling mahawakan ako ng isang lalaki. At least malinaw ang lahat sa atin. Pero, just a wild idea. What if ituloy natin? I mean, nabanggit mo na somehow you wanna do it. Simply because gusto mo lang with no feelings attached. So, Casual? whatever you call it, isipin mo, napapasaya natin ang isa't isa in a totally different level. Pero, we are free. Hey! Ito na ba ang matcha latte ko? I'm sorry, natagalan ako ah. Ang dami kasing gumagamit ng elevator. What did I miss? Huwag kayong magulat kung umoo ako sa alok ni Timothy. Hindi dahil type ko siya, kundi dahil may excitement lang sa idea. Malinaw sa amin, ayaw namin ng relasyon o commitment. Kumbaga, purely friends lang kami na nagbibigay ng pabor sa isa't isa. Nagpatuloy ang setup, magkaibigan sa labas, pero tuwing may pagkakataon, pasikreto kami naglalaro ng apoy. Sa opisina, sa fire exit, sa car park, sa kotse, name it. Muna sandali. Papalapit yung guard. Mag-ayos ka. Oh no, sandali. Sir, ayos po ba kayo dyan? Napansin ko po na nakabukas lang ang makina ng sasakyan nyo. Kuya, actually, may problema nga yata yung cambio ko. Ayaw gumana. Naku, ganun po ba? Magpatawag na po ba ako ng mekaniko? Si ma'am po, mukhang stress na at gusto nang makauwi. Oo nga, kuya. Ayun, gumana na. Buti na lang nilapitan mo kami, kuya. Ingat po kayo, sir, ma'am. Makailang beses na rin kami muntik mahuli sa aming paglalaro. Pero hindi pa rin kami tumigil. Why? Dahil may thrill at excitement. Tama nga si Timothy. Kung minsan, mas masarap yung bawal. Aaminin ko, nag-e-enjoy ako at ramdam kong ganoon din siya. Nananatili kaming magkaibigan at tila umaayon sa amin ng tadhana. Mag-iisang taon na namin itong ginagawa pero walang nakakaalam ng aming sikreto. Perhaps, magaling lang talaga kami magtago. Okay, dito na lang. Team, thank you sa pagsabay sa amin today ni Mona, ha? O, alam mo na. Ikaw nang bahala dito sa friend natin, ha? Maulan pa naman sa labas at madaming bahang kalsada. No problem, Joyce. Ingat and see you tomorrow. Bye, Joyce! See you tomorrow! Babush! O siya, Mona. Lipat ka na dito sa front at magmumukhang driver mo tong si Tim, mo. Oo nga, dito ka na muna sa unahan. Bye, Joyce! Bye! By the way, birthday ko na next week. So, what's your plan for your birthday? Alam mo, ito lang din yung downside kapag single ka. Yung kapag birthday mo, ikaw pa ang mag-iisip kung anong gagawin mo on that day. Versus when you have someone na isusurprise ka. Pero kahit single ka, if you were in the right circle, for sure, hindi mawawala ang pa-surprise sa mga friends mo. So are you saying na isusurprise niyo ako?
Well, since nasabi ko na, edi hindi na surprise yun. If I'm gonna surprise you as your friend, ano gusto mong surprise ko sa'yo? Di ko alam. Halos weekly naman. Sinusurpresa mo ako. Alam mo na. Ay naku, napaka-naughty mo talaga. Kaya nga tayo friends, di ba? Kasi we are both naughty. Pero seriously, next week on my birthday, I'm thinking of trying something new. Just in case available ka. Sama ka. Girl, nakakaloka si bakla. Talagang nag-leave mo yung birthday niya? Tinakasan tayo? Alam mo naman ang mga galawan dito sa kumpanya natin, di ba? Para makaiwas sa panlilibre, magbe-birthday leave. Kaya nga. Pero naku, hindi pwedeng hindi niya tayo malibre, no? Pero may idea ka kung saan siya magsi-celebrate ng birthday niya? Wala naman siya nabanggit. I see. O siya, I'll excuse myself dahil may interview pa ako. Upogi ng mga nag-a-apply sa atin the past few months, ah. Itutuloy kaya ni Timothy ang plano niya. Tawagan ko kaya. Speaking of. Hello? Oh, birthday boy. Kumusta? Happy birthday. Thank you. Napatawag ako kasi nagpadala ako dyan ng coffee sa inyo ni Joyce para hindi niyo ako singilin ng birthday treat. Expect it within the hour. Wow ha? Ayaw talaga pakabog. But thank you. Enjoy your day. O sige, napatawag lang talaga ako para sabihin may pakapi ako sa inyo. Tim, wait. Yes? Yung sinabi mo sa akin last week, Alin dun? yung plano mo on your birthday. Yung... Huwag mo nang isipin yun. Nasabi ko lang talaga sa'yo. And I understand kung di mo trip. Tutuloy mo ba? Oh, regalo ko sa sarili ko. Hoy, pero secret lang yun ha? Can you send me the details? Ha? Are you sure? Dear love, may naiibang plano si Timothy para sa kanyang birthday. Isang bagay na daring. Hindi naman ako baguhan sa ganitong laro. At to be honest, may kakaibang init na dumaloy sa akin nang marinig yun mula sa kanya. Hindi na alis sa isip kong sinabi niya. Alam ko, nagulat ka. Kasi nagulat din ako sa sarili ko na kaya ko palang gawin yun. Sa unang pagkakataon, mas tumindi ang laro namin ni Timothy sa isang mainit na party, sa isang malaking suite kung saan lahat ay nakamaskara. Walang palitan kundi damdamin at sensasyon. Nakakakaba, pero nangyari na. Matapos yon, narealize ko na hindi magandang impluwensya si Timothy, kaya kusa akong lumayo. Naramdaman din niya yon at di naglaon, nag-resign siya. 2.5 taon na ang lumipas. Nasanay na akong wala siya. At hindi na rin namin kinontak ang isa't isa. Siguro, yun na nga ang paraan ng tadhana para tapusin ang larong minsan naming sinimulan. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. At iyan ang kwento ng Dear Love ngayong Feel Good Tuesday na pinamagatang Monaline na pinagbibidahan ni Monaline and of course ni Tim with special participation ni Joy. Diba? Grabe! Sagad sa init ang ating kwento ngayong umagang Itachiwa. Talagang ito yung tinatawag na friends with benefits. Or sa panahon ngayon, ito yung situationship, yung parang you treat like a boyfriend-girlfriend pero wala kayong label. Biruin mo yun. Hanggang saan ba kaya mong makipag-bembangan na walang label? Charot. Grabe din naman pala itong si Joyce, no? Tsaka si Tim na parang
halos lahat, sa lahat ng parte ng opisina napwestuhan na ng kanilang maiinit na eksena. Taray! Iba din, diba? Pero in all fairness sa kanilang dalawa yung ganyang setup at relasyon nila hindi ay nagtagal, ha? Grabe, bihira yung mga nagtatagal sa mga ganyan, hindi ba? Kasi syempre, maaaring yung isa ma-fall nang wala sa oras, hindi ba? O kaya naman baka mamaya ma-fall, charot. Diba? Pero mukha namang klaro sa dalawa, kay Tim at saka kay Mona, ng eksena nila is more of bembangan lang, ganon. I-explore yung katawan ng isa't isa, hindi ba? Bawal ma-fall, syempre ayaw nilang machismis at apakagaling nila magtago dahil hindi sila halata sa office. So, they're very casual kapag nasa public sila, hindi ba? Ay, grabe naman iyan. Ang galing yung dalawa. Edi wow! Edi wow, kayo na. Diba? Kayo na talaga ang pinakabongga sa lahat. Charot. Ay, batiin muna natin ha. Nakikinig po sa atin si Ariel Gayen ng Westcom. Shoutout po sa iyo. Sa iyo ba, Ariel, meron ka bang ka-friends with benefits? Yung nasasagad-sagad mo? Chares! Ay, alam nyo, sa panahon sa panahong ganito, okay lang naman yan eh. Ako feeling ko, nasa point na ako ng ganyan. Parang it's just okay na walang relasyon. Minsan din, totoo naman yung sinabi dito ni Mona, no? May kakaibang excitement. Kung hindi mo karelasyon, hindi, parang sila pa yung mas magagaling kaysa sa tunay na jowa. Hindi ba? Mas parang iba yung satisfaction. Basta, I can explain and I can relate sa sinasabi ni Mona na gano'n. Parang, iba yung hagod ng init, iba yung bawat dumadampi sa'yo, pero wala kayong relasyon. Bawal magsabi ng I love you habang nagbebembangan, ganon. Sarap. Diba? And more of mas experimental, diba? And yun, in all fairness, mukhang nasustain naman nila yung kanilang eksena, but eventually naghiwalay at nag-unting-unting naglamlam na rin. Siguro dahil may mga factor din. Siguro may mga factor na may sawa, hindi ba? Kung lagi lang everyday bembangan, hindi ba? Or baka na-meet na nila yung talagang ultimate exploration, gano'n. Kaya okay na tayo dyan. Meron, pwede na tayong umexit sa isa't isa, hindi ba? Ay nako, napakainit ng kwento ng Tuesday natin. But then again, maraming salamat sa inyong pagtutok sa kwento ng Dear Love. Bukas ulit sa panibagong storya ng Dear Love. Pero alam nyo, kabisyo, tuloy-tuloy pa rin naman tayo sa ating kwentuhan dahil we're still alive and live. We're live and alive sa ating Facebook page, Love Radio Palawan, at sa aking Facebook page, Mama Marena. Pwede po kayo dyan mag-comment. Siya, kabisyo! Diyan ka lang! Ayan, magandang morning sa ating mga kabisyong nakatutok live and alive sa ating Facebook page, Love Radio Palawan, at sa aking Facebook page, Mama Morena. Pwede niyo rin pong i-follow para mas
malaman ninyo yung mga eksena natin everyday. Ayan. Sa ating mga kwentuhan. At pwede kayong maki-update, hindi ba? So, yun. O siya. Tignan natin ha. Pwede rin po kayong makinig sa ating kung wala kayong radyo, pwede po kayong makinig pa rin sa ating himpilan. Mag-download lamang po kayo ng ating mobile app. At dyan po sa comment section, matik po yan kapag clinic nyo po yan. It will go to your mada-download nyo na po. Ayan. Mada-download nyo po at yan, lahat ng stasyon ng Love Radio sa buong Pilipinas ay makikita nyo dyan. Kung trip nyong mag-listen sa Love Radio Palawan, click nyo lang po yung Palawan para mapakinggan nyo kami anytime, anywhere in the Philippines or in the whole world. Basta nakakonect ka sa iyong internet. Diba, kabisyo? Hi, nakam! So, yun ang kwento nga ng ating Dear Love. Ako, ako sa puntong ito, parang okay na ako yung walang relasyon, ganyan. Masarap kiligin, yes, oo, masarap naman talaga kiligin sa umpisa. Yun naman ang pinaka mas powerful, hindi ba, in terms of relationship. Pero kasi kung medyo ikaw yung tipo na medyo strong, you have a strong personality, talagang baka kayanin mo yung ganitong eksena na friends with benefits, hindi ba? Pero hanggang saan at kaya mo bang tumagal kapag pumasok ka sa ganitong relasyon? Make sure mo lang na kapag papasok ka sa ganitong relasyon, hindi ka may in love, 'di ba? You stay unattached, ganyan. Your body is attached, but your emotion should be unattached, 'di ba? And kung may punto naman na siyempre may sawa factor na, kasi kung lagi niyo ang ginagawa at lahat na explore niyo na, darating at darating sa punto na magkakaroon ng sawa factor. Diba? And then eventually, makakalimutan nyo na yung isa't isa na parang dumaan lang kayo sa buhay ng isa't isa. Diba? Nang walang feeling. And I guess, meron naman talagang excitement na pakiramdam yung mga ganong eksena. Dahil anong tawag dito? I've been there, eh. I've been there sa ganyang mga eksena before na parang I'm okay na hindi tayo magkarelasyon. Hindi, ayoko rin naman na nababother ako sa kaka-message, ganyan. Parang ayoko rin naman na parang laging update every day, every single moment of my life, ganyan. Ayoko na ng ganon. So, kapag trip mo, diretsahan na lang, diba? Trip mo ba? Trip mo. Ganyan. So, let's go, let's do it. Ganon. Diba? So, walang commitment. At, feeling ko naman kaya yun. Kaya mo makapagbimbangan ng walang feelings sa kanya. Diba? Walang extra sauce, kumbaga. Diba? Carry na yon, mararamdaman niyo naman yung init. Ang importante doon, yung parehas niyong nasasatisfy yung isa't isa. Diba? Uy, nako. Maraming mga ganyan, diba? Sa office, saan pa ba? Sa opisina, sa kung saan, ganyan, kaibigan, nakakilala mo lang. 'Di ba? Minsan talaga may feeling tayong gano'n na hindi siya pang boyfriend material, eh. Pang kama material lang siya. 'Di ba? Ganon. Kahit na kasobrang kagwapuhan, sobrang okay siya, ganyan, pero nararamdaman mo na, ay, hindi siya pang keme. Ganon. 'Di ba? Ay, nako. At walang masama sa pagkakaroon ng friends with benefits or yung tinatawag nilang situationship.
Diba? Basta malinaw sa isa't isa yung rules, di ba? Kasi kung hindi magiging malinaw sa isa't isa, tendency niyan talagang magkakainlaban kayo towards the end of, while you're doing your intimacy in between, diba? So, yun. So, sa mga beshi natin dyan, kung hindi to para sa'yo, wag ka nang pumasok. Kasi baka meron din kasing ibang tao na first time mabembangan, mahal na agad. Grabe. Yung nag-I love you agad habang nagbebembangan. Naku, may kilala akong gano'n. Charot. Parang yun yung make or break kung mamahalin ba nila yung tao o hindi. Diba? Kung gano'n kang tao, wag mo nang ituloy ito. Pero kung kaya mo siyang panindigan till the end, well, go, go, go. Support, support, support. Charot. Sareng lang. Well, anyway, salamat sa inyong pagtutok mga kabisyo, beshi, wap, sa pakinig ng ating kwento ngayong Feel Good Tuesday. Bukas uli sa panibagong kwento ng buhay-buhay. Ayan. So, make sure na lagi kang nakatutok dito sa 98.3 Love Radio Palawan or sa aming Facebook page para nang sa ganon, updated kayo sa bawat eksena natin in live. O siya, kabisyo, kasama pa rin ang nag-iisang mamaharot na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran. Mama Morana, maraming salamat. See you again tomorrow. Bye.